Iba't ibang tao, iba't ibang kwento. Ito ang buhay ni Tatay Basil. 9 na taong gulang pa lamang ay iniwan na siya ng kanyang ina. Kaya't hindi naging madali ang buhay niya bilang isang bata. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ang kanyang pagkabinata hindi naging ganon kaganda. Natuto siyang makipag-away, manggulo, mag-inom, at makipagbarkada kung kani-kanino. Ngunit lahat ng ito ay biglang nagbago. Nang makilala niya ang Panginoon, natuto siyang magpakumbaba, magpatawad, at manalangin. Ngunit ninais niya na makahanap ng makakapareha, at ito ay binigay ng Panginoon, si Nanay Deli, na nagpatibay ng kanyang pananampalataya. Nagpatibay silang dalawa ng kanilang pananampalataya sa isa't isa. Kinasal sila sa isang maliit na simbahan ng Rian. Malayo ang simbahan noon, kaya kailangan nilang mamangka ng 2 oras makarating lamang doon. At kaya nila itong gawin dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ang buhay ni Tatay Basil. Nagkahiwalay sila ay mga maliliit pa kami. Ay hindi naman alam ng tatay ko na ganon ang gagawin ng nanay namin. Tuwing siya ay napunta sa dagat, napasok yung lalaki pagkagabi. Pero ayun ay alam ko dahil ako ay may isip na ay wala, hindi ko naman alam kung ano ang ginagawa. At hanggang sa katagalan ay lumayas na itong nanay namin na kasama yung aming maliit na kapatid na babae. Kaya binata na ako ay na itsa-itsa kami ng basketball bola hanggang sa nagalit ako sa isang taga roon sa amin na binata na siya na hindi binigay sa akin ang bola. Kaya mangyari nga dahil yung puno ng ring ay yung bulak, kung tawagin sa Bisaya ay gapas, puno ng gapas. Iyon, nilagay doon yung ring. Kaya pag sa galit ko, pinutol ko yung ring hanggang sa bumagsak. Yung buhay ko noon ay magiinom. Yung aming iniinom ay tuba. Hanggang sa umpisa ay nagiinom kami ng kalahating galon o 1 galon hanggang sa dumami na, naabot na ng 1 container nga tuba ang aming iniinom. Kaya ayon ang buhay ko nung ako ay nagbibinata. At isa pang karanasan na hindi ninyo alam, nung mabalitaan ko na yung aming ina naroon sa kabilang barangay ay amin pinuntahan, pero lasing ako, 2 kami ng barkada ko. Pagpunta namin sa kabilang barangay ay naroon nga ay may galit na ako doon sa kanila. Binato ko naman yung bahay. Kaya takot sila sa akin noong may isang pangangaral doon na dumating sa lugar namin sa barangay namin sa Balyes. Mga sermon doon sa sa pangangaral, kaya hanggang sa nagpasya ko na magpabautismo nung naiwanan ko na yung mga barkada, yung mga pag-inom-inom na aming ginagawa dati.
At hanggang sa ako ay pumunta dito sa Manila. Pagdating sa Manila, hindi masyado kuan ang aking pananampalataya. Hindi masyado maganda dahil may barkada naman uli sa Manila. Dahil hindi ko kaya magtrabaho sa Manila dahil ang pagkain sa Manila ay sa umaga isang tinapay lang at sa isang basong kape. Hindi ko kaya. Kaya sabi ko magpaalam ako sa amo ko na uuwi ako sa amin. Kaya pag uwi ko diyan ako sa Real pumunta. At nag-aquarium, nanisid pag-aquarium. Hanggang sa mga ilang taon ay nakilala ko itong si Delia na nakatira doon sa kanila ni Daniel. Kaya yun, nagpasya kami na magpakasal doon sa Real. Ay talagang pinanalangin ko na ako makahanap ng ng babae na yung bang masigla sa pananampalataya. Dahil yung aking pananampalataya ay talagang mahina. Ay sinasagwan nga namin dinahikan papuntang Real noon. Kung ilang beses kami nagsasagwan, doon kami sumisimba sa Real. Wala naman kami kilala sa Infanta pa. Kaya ang aming ginagawa, wala pang alas 4, naalis na kami dito sa dinahikan, nagsasagwan papunta roon. Tama naman yan, simula doon ay abot namin. Kaya masaya hanggang sa kami ay dito sa dinahikan, tayo ng pagsimba sa bahay. At yun ang aming karanasan na hindi na malilimutan. May pagkakataon sanang guminhawa ang buhay. Hindi naman maganda yung Oo nga kasi nakapulot kasi sila ng isang bundle na okay. cocaine, high-grade cocaine. Ay di, yung pala ay milyon-milyon ang halaga noon. Yung natira sa amin noon ay walong bundle na talagang sealed pa. Yung iba ay yun, binigay na doon sa mga sakay. Yung pala ay binibinta na nila. Pero kami ay ako hindi talaga ako nag-iisip na ibinta yun dahil sabi ko pag nakasira kasi yun ang buhay ng iba, lalo na sa kabataan. At tinitingnan ko yung mga anak kong 6 na natutulog. Sabi ko, paano na lang kung sila ay maging mga addict paglaki. Hindi pala na maghirap. Hindi ko kayang makita ko yung mga anak ko na maraming bisyo. Kaya Ay 3 gabi sunod-sunod na ako nananaginip na yung 3 bungo nakaharap sa akin. Yun ay walang mga talagang wala silang mga mata, mga bungo nga kuan, yung wala nang wala nang buhok. Basta nakaharap sa akin yung 3. yun, lagi ko yung sinasabihan, itapon mo na yan, ayokong tayo yan, yayaman nga tayo, pero paano yung karma na dadating sa atin. Kaya nakapagpasya siya,
tapon. Tinawag niya yung mga sakay na sa bangka. Dalawa yung sila nun. Si Koy at saka yung sino ba yung isa? Yan. Yung lahat ng naroon na bandel-bandel na high grade cocaine ay talagang tinapon nila sa dagat. Talagang binuhos nila at kinalat. Talagang hindi na mapapakinabangan. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat kung hindi ako nagpatuloy sa pananampalatayang ito ay hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko. Na yun pala yung mga gawain sa sanlibutan, pagbarkada, ay hindi pala ito ay mananatili sa atin. O mananatili kapag tayo ay bata pa. Subalit kung tayo ay hindi babalik sa Panginoon, hindi maglilingkod sa Kanya, ay may lalagay sa alanganin yung buhay natin kapag tayo ay hindi bumalik sa Panginoon sa paglilingkod, sapagkat yung mga gawain sa sanlibutan ay ito ay pansamantala lang. Lahat ng gawain sa mundo, mga barkada, mga pag-inom, mga pagsusugal, kung ano-ano man dyan, ay hindi ito mananatili. Sa pagdating ng Panginoon ay wala ang lahat. Paborito kong teksto sa sa Jeremias 33:3. Sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ipakikita ko sa iyo ang mga dakilang bagay at hindi mo na nalalaman. Yun ay napakagandang karanasan sa buhay mga kapatid, para sa akin, na ito ay ang Panginoon ay nagbibigay talaga ng tulong sa atin pag tayo ay humihingi sa Kanya ng. Sa ngayon ay naninirahan si Tatay Basil at si Nanay Deli sa Barangay Dinahican. Kasama ng kanyang pamilya, patuloy silang naglilingkod at nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Marami mang mga pagsubok at problema na dumaan sa kanilang buhay ay hindi ito naging hadlang upang tumigil at manghina sila sa kanilang pananampalataya. 4 sa kanilang 6 na anak ay nakagraduate na. 2 ay graduate bilang guro at 2 naman ay bilang pastor. Kasama nila at patuloy pa rin nagpupuri at naglilingkod sa ating mahal na Panginoon.